pinagpalang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, bigyan po natin ng palakpak ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Papuri sa Panginoon, and I'd love to welcome po ang lahat sa ating pong first night na ating pong simbang gabi, na ating pong 9 Holy Nights. Sabi mo sa katabi mo, kumpletuhin natin, kapatid. And see a lot of fresh faces, ayan na po as well. Atin pong kapatiran, and I'm so blessed. And it's with the kids and all, it's all joyful, it's all Christmas spirit, ika nga, no? Talagang ma-enjoy po natin. But as much as we could, sa atin pong program proper, sa atin pong service is pakiusapan ko po ang lahat na pagka-oras na po na atin pong gawain is tayo na po ay makikinig sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ba yung na magpuri sa Panginoon? Amen, amen. And sa atin po palang pasisimula, kung mapapansin nyo sa inyo pong pagpasok, kayo po ay inabutan ng mga papel na to be filled up ng mga stickers. So every time na kayo po ay a-attend, every night, ay magkakaroon po kayo ng badge. Katunayan na hindi ka umabsent. Yan, gusto nyo po ba yan? Po, at yan po ay magiging inyong bragging rights pagdating ng biro lang po, Pero ang mahalaga po ay hindi po yung ating pagpunta para sa sticker. Ang ating pong pagpunta ay hindi para sa ating pong pagsasaluhan after, kundi ang ating pupuntahan, kundi walang iba kundi purihin ang Panginoon. Amen? Amen. Pagpuri sa Panginoon. Sige, tayo po ay magsimula sa pag-aawitan para sa kanyang pong dakilang pangalan. Inaanya ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at dumulog sa ating pong paunang panalangin. Hallelujah! 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 Aming Diyos Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa gabing ito. Karapat-dapat ka ng lahat ng aming pagpupuri. May taas ang iyong pangalan. Tunay na dakila ka, Panginoon. Tunay na napakabuti mo. Tunay na napakatapat mo. Tunay na Ama na ang iyong wagas na pag-ibig ay aming nararanasan. Ang kagalakan na nagmumula sa iyo ay nag-uumapaw, Panginoon, sa iyong bahay sambahan. Tunay nga po, Ama, na ang iyong dakilang presensya ay patuloy po naming maranasan sa aming pong pakikinig, sa aming pong pag-aawitan, sa aming pong pagsamba. Ikaw ang siyang aming makita, ikaw ang siyang aming maranasan, ikaw ang siyang aming maitaasan. Sa aming pong pag-aawitan, Ama, minsan pa maitaas po namin, Lord, ang aming mga boses, ang aming mga kamay ng pagpupuri sa iyo. Tunay nga po, Ama, na kami ay naririto, Panginoon, upang ikaw ay sambahin, ikaw ay purihin, ikaw ay maitaas, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay, kalakasan, pag-iingat sa lahat-lahat ng pagpapala na amin pong natanggap, Panginoon. Marapat lamang na ikaw ay mapasalamatan, maibalik natin sa iyo, Panginoon, yung amin pong attitude, yung amin pong thanksgiving ay sa iyo lamang. Maraming salamat po, Ama. Pupurihin ka namin itataas sa gabing ito. Maraming salamat po sa amin pong gawain. Ipinagkakatiwala na po namin sa inyo ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At amen. Palakpakan po natin ating Panginoong Diyos. At tayo po ay sabay-sabay na umawag para sa kanyang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po yung mawag sa Panginoon. Oh, come, all your faithful. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Come and behold.
aming hingin, ang iyong dakilang presensya, ang kagalakan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, ang iyong kalawalhatian, ay amin pong maranasan sa amin pong unang gabi ng amin pong 9 Holy Nights. Minsan pa, Ama, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat. Buksan niyo po nawa, Ama, ang amin pong mga espiritual na pandinig, ang amin pong mga paningin. Ikaw lamang ang siyang aming makita. Ikaw lang ang aming mapapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And amen. Hallelujah. Hallelujah. At minsan pa, muli, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. And I'm so excited for us na po, na ating pong pagpapatuloy, ating pong simula na ating pong simbang gabi. And ngayon po ay, alam mo po na once in a year po, tayo po ay may ganitong gawain na pagtipon-tipon. And thank you po sa inyong pagdalo para po sa ating pong gawain para sa ating Panginoon. And of course, every year we have our themes. Na po? We have our themes. Perhaps sa invitation na i-reveal na po ba ang ating pong theme. One time tayo po ay nag-theme about the fruits of the Holy Spirit. And we also themed about the Beatitudes. And tonight, this year po, ayan, handa na po ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Amen? Ayan, amen. At sa ating pong theme, sa ating pong this year po is about Christmas. And sakto po pala yung naisip ko ni Teacher Margie. Napakawiti talaga ni Teacher. 9 letters of Christmas is, meron pong 9 letters. So each letter natin pong pagdadausan po every night is every letter na may meaning po pala na patungkol sa ating Panginoong Jesus. At ngayon pong gabi sa atin pong pasimula, ay hindi na po natin patatagalin. Pwede paki-next. Ayan. Christmas. Ayan po, no? Yung atin pong theme. And ang atin pong, ano daw po ang letter C? It is about? Caroling. Wow. C is for caroling. Or C is for Carol. Yan. Hindi po yung si Aling Carol na nag-jika siya. Hindi po yan. Hindi po yan. Caroling. Carol. Yan po, no? Yan po yung ating pag-uusapan, mabibigay sa atin ng Panginoong Diyos ngayong gabi. And before po tayo mag-start, meron lang po tayong kakaunting games. Ayan. Para po sa konting song game. Ayan. Trivia about caroling. Na po. So, ready po ba ang lahat for a game? Ang makakasagot po ay merong Cloud9. Wow. Ang galing to. meron po kayong dessert after ng ating lugaw mamaya. Gusto niyo ba yun? Ayan. Meron po tayong Cloud9. So, meron po tayong 3 winners ng Cloud9 for tonight. So, ang instructions lang po, ang game mechanics lang po natin. Ako po ay mag-hint or kakanta ng few lines lamang po ng caroling and as well. Kung sino po ang nakakaalam ng title, kailangan po pumunta sa unahan at sabihin kung ano ang title. Alright? Okay po ba? Para may para meron tayong dessert mamaya after ng atin pong pagkain. Alright? So, ready na po ba? Alright, sige po. Ang unang kanta. Yan. Hinig po tayo. Yan. Kanina po sa mga hindi po pala nakakalam, for the longest time, hindi po ako nakapag-worship lead. Yan po, no? And kanina po, sige mamaya. Okay, sige, unang kanta. Kailangan po yung title. Pagpasensya niyo na po yung boses. Bagong taon na'y magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasagana. Sige, so, kailangan sa unahan. Ang Pasko ay sumapit. Tama po ba? So, ayun. Welcome. Welcome. Yeah. Congrats. Congrats. Yeah. Wow. Galing naman. Yeah. Easy round. Kumbaga. Kaya kung alam niyo po ang kanta, punta na po sa unahan for the Cloud9. Ito lang po. Alright, so second song. Hindi ko po sure yung tone eh. Ganyan ang lindak ng abong bigya, kikinda-kinda at pupura-pura.
Pinaglaruan ng inyong mga mata. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, huwag lang malundo sa sasabitin. Kung alam na po yung kanta, punta na po kayo sa unahan. Papagulikot-likot, paikot ng paikot, wala na ikutin. Si Sir Hermie, Madam Hermie niya. Ano po ang title? Para sa cloud9, kumukutik-kutita. Ano lang ko si Hermie? Wow, gagaling naman message of ating po members. For the last song, for our ating pong game, wherever there are people, giving us Christmas in her heart. Wow, Sir, wow, ang bilis ha. Truly in their hearts, Mitsubishi, ito, me. May ko ba na yan? Naging Voltes 5. Lugi po lang sa likod. Hindi makapunta. Una na yan. Meron ka ba? Ayaw na akong pakantahin. Nawala na po yung Meron ako pa. Nandiyan po yung ating very reliable mga tech team. Yan, kasama si Kuya Sean na napaka-pogi. Praise. Wala pa rin. Praise. Hihingi na tayo kay Lord ng bagong man. Siguro po, i-take po muna natin magkaroon ulit ng mic. But as we proceed po sa ating message, speaking of caroling, we all have experiences. Meron po tayong mga karanasan. Sa pangangaroling, we may have a lot of, from different age group. Yan. Praise. Mula sa pinakabata, praise. Hanggang sa, ayan po, no, sa mga, sabihin natin, very matured na. Ayan, lahat po tayo ay dumaan sa pangangaroling. And I know we can just think back, way back, no, na tayo po ay mga bata, we are so excited, na tayo po ay mamamasko. Perhaps, kila Brother Arnel, hindi ko po sure kung malaki na po ang benching ko pag hindi ko po. Tama po ba? Ayan, tama daw po. Ano? And there are different types of carolers. Pwede po pang pakinex. Ayan. Nag-Christmas na. Ayan, pwede. Ayan. So sa mga bata, namamasko. Ayan po. And we've all been there, mga bata. Pag, minsan, ang atin din pong indication na malapit na ang Pasko, tayo po ay nananahimik, nanonood tayo ng TV Patrol o 24 oras, biglang nagkakanta na. Mga bata. Oh. Madalas, ano po talagang yung may mga tansan, na mga lata, talagang pinag-aan po nila, no? Kung may dala, yan po ang madalas na ano nila, intro song nila. Na po, minsan din naman yung mga bata na yan, ito na yung binigyan ko kanina, parang nagpalit ka lang ng damit, parang naglagay ka lang ng jacket. Minsan, yung mga diskarte rin sila. So, meron din naman, pwede pong pakibalik. Medyo nag-Christmas lights. Naku po, ito po ang mahirap tanggihan. Ayan, pag ang mga atin pong mga kapatid sa barangay or mga kababaihan ginastasyon na sila po ay nagkaisa na magpulang t-shirt, magsantahan, may dala-dalang sobre, ayan. Medyo kailangan generous sa ating mga barangay fundraising carolers. And of course, syempre, ito ang pinakamahirap tanggihan sa lahat. Ayan, yung may mga dala ng tambol, yung mga meron ng, kumbaga, banta. Naku po, nakakaya mag-abot ng 20, no, sa mga ganyan. Dahil alam po natin yung kanila pong efforts. Po. Sino na po bang nakaranas mga rolling? Lahat naman po siguro, no? Ayan. Since kanina pa kanta ng kanta kayo naman, parang po tayo po ay umawin sa Lord kanina. And moving forward po sa ating carol, saan po ba nag-originate? Saan po ba nagsimula? So may history lessons lamang po tayo. Very light lang naman ito po. Konting history lessons about
When did Christmas carols began? Saan po ba ito nagsimula? So, pwede pong pakinext. Yan. Ang word daw po na carol is from an old French carol. Wow. Parang ang talino kong pakinggan din Carol. Wow. Carol po, no? Meaning ring dance accompanied by singing. So, ring dance, ibig sabihin, maghahawak-hawak kayo ng kamay, magbibilog kayo, kakanta ng mga masasayang kanta habang tumatakbo, paikot, hawak-hawak kayo ng kamay. So, back then, ito ang waist mo para mahawakan ang kamay ni Crush. Wow. And Paul, oy, may ring dance. Patabi ako sa Crush, patabi ako sa Crush para mahawakan ko ang kanyang kamay. So, it means ring dance with, accompanied by singing and dancing. Back in 800 AD. Ngayon po, moving forward, 1,000 years after medieval period, dito po nagsimula na yung accompany, yung kanta, and hanggang sa pagdating po ng 1500s, wala na po masyadong picture. Dito na po talaga nag-shift. Having this festive songs, carol po ay nag-transition or talagang nag-shift na, talaga pong na-adapt na into pertaining to our Lord Jesus. Wow, no? Kumbaga, ito na yung ating, kumbaga, we would say, it would be back to the original. Bakit po back to the original, mga kapatid? Because this would be our word for tonight. Luke chapter 2, verse 13 to 14. Pwede pong pakilagay sa Luke. Ayan. Sa Luke chapter 2, 13 to 14, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Wow! Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan. Yeah, wow, papuri sa Panginoon. So, ito po pala ang origin ng caroling. It was started by the angels. So, tignan po natin ulit yung mga kanta po kanina dun sa slide. Ano po? Ayan. Dito na po yung unti-unti na nagka-transition from medieval period na ito na po yung, kumbaga, talagang na-incorporate na yung caroling about sa ating Panginoong Diyos. So, O Holy Night, 1847 pa po pala siya na isulat. Hindi po pala si Mariah Carey ang kumanta. May ganun, di ba? Si Mariah Carey, di ba? 1847 pa po pala. Oh. At ang original kanta ay Cantique de Noel. First Noel, 1820. Silent Night, 1818 pa. And nandiyan din po yung mga biblical basis kung saan po na-inspire ito pong mga kantang ito. Papi-next po. Ayan. Hark the herald angels sing. 1739. Joy to the world. 1719 pa. Yung atin pong kinantaan, Come All Ye Faithful, or Latin title, Adeste Fideles, 1740. Na po? Luke 15:60. Oh. It's going back to the original. Oh. Instead of before, talagang, imagine na po, no? Nag-transition from, nag-originate from just holding hands, festivity, singing, napunta na sa original design, which is for the Lord. Pwede po ba nating basahin minsan pa ng sabay-sabay? Na po, Luke chapter 2, verse 13 to 14. Biglang lumitaw kasama ng anghel sa malaking hukbo ng mga anghel. Sila'y nagpupuri sa Diyos at maawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Papuri sa Panginoon po sa atin, sa Kanya po salita. So ito po pala ang origin ng caroling. The angels proclaiming. They were singing praises to the Lord. Sila po ay
umaawit. Ngayon po, ang carol or caroling, we would say na ang pinaka definition po natin, pwede pong pakinex. Ayun na po. Yan po ang, kumbaga, kung meron po tayong imagery of that night, yung verse na po na atin po palang binasa, ay sa mga shepherds po, nagpakita ang maanghel ng ibinanak ang ating Panginoong Jesus. Sila po ang naka-witness ng unang caroling. Magkano kaya ang inabot nila? Ano po? Sa mga angels, ganyan po. Medyo ating projector. But if we could just imagine, isang hukbo ng anghel umaawit at pupuri sa Panginoon. Hindi ka ba pangilabutan, no? Hindi ka ba mapaluwad? Hindi ka ba mapasubsob sa lupa? How would you react? You can just only imagine. Napaka-blessed ng mga shepherds. Apo, to witness yung pinakaunang caroling. But yet again, wala man silang ibinigay. Si Lord ang nagbigay sa kanila to be able to visit si baby Jesus in a manger. So what is carol? Ano po ba yung atin pong pinag-usapan? Ngayon po, ang caroling po, pwede pong pakinex. Ayan. Carol is a song of praise or dance embodying the sheer joy of Christ's birth. Pwede po ba natin sabihin joy? Joy po, no? Sa pagpatay. Bisang katutak. Okay. So, ibang joy po yun. Okay. Sheer joy of Christ's birth. Po. Ngayon po mga kapatid, dito po natin nakikita na sa ating po mga inaawit, ngayon po ba sa mga naririnig po nating mga Christmas song, medyo nahahaluan ng mga iba pong mga mensahe, ng iba pong meaning. Madalas po ang naririnig na po natin kanta about Christmas tungkol na kay Santa. Ayan. Ano po ba ang pinakasikat na kanta ng Christmas about kay Santa? I saw Mommy kissing Santa Claus. Nag-adultery pa. Patay tayo dyan. And marami pong sabihin natin na mga kanta about Christmas na talagang medyo lumilihis sa pinaka-mensahe ng Kapaskuhan. Minsan nga, na-imagine nyo po, kung kayo po yung artist, na inspired po kayo, gusto nyo gumawa ng Christmas song, talagang gusto kong gumawa ng bagong track, no? Tapos, ang pakikinggan lang naman ng mga tao, All I Want for Christmas. Parang madi-discourage ka rin. Hindi naman pakikinggan to, pakikinggan pa rin naman yung mga classic. Which is, po mga kapatid, mas mabuti po na tayo po ay madumbalik sa kung ano po talaga ang mensahe na ipinagkakaloob or kumbaga message ng Christmas. Ngayon po mga kapatid, isipin po natin sa atin po mga Kristiyano, sa atin pong pamumuhay, tayo po ba ay namumuhay sa kagalakan? Tayo po ba ay namumuhay na merong joy? Sabi nga po nila, ang Kristiyanong buhay, ano po ba ulit ito? Ang buhay ng Kristiyano ay masaya tunay. Ayan. Good morning po sa atin. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sino po ba dito ang may joy sa heart? Ayan. Sino po? Sino pong masaya? Ayan. Kasi nung Sunday, parang ang naririnig ko, lungkot. Ngayon po gusto ko po makina ng kamay ng may joy sa heart dahil sa Panginoon. Amen. Hindi yan dahil sa pamasko, hindi yan dahil sa mga pagkain, sa mga handaan, sa mga parties, hindi po, walang iba, kundi sa kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Ngayon po, bakit po kailangan natin magbigay ng papuri sa Lord? Bakit po kailangan natin magbigay ng ng song of praise, ng dance? Bakit po natin kailangan i-embody yung sheer joy ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus? Bakit kailangan po natin itong may express? Bakit kailangan po natin itong
may awit. Bakit po kailangang isulat pa itong mga kanta na ito para sa ating Panginoon? Simple lamang po, it is for us to have the wholeness. The makumpleto yung kagalakan sa ating puso. Again, we are singing praise para po makumpleto yung kagalakan sa ating puso. Ano po ang ibig ko pong sabihin? Halimbawa, si Deacon Joe, nagluto si Sister Janet ng napakasarap na sinigang pag-uwi. Wow! Oo, no? Uwi si Deacon Joe. Pagod na pagod siya sa trabaho, talagang ramdam niya yung stress sa work hanggang naiuwi niya, bigat ng bag niya, binaba niya yung bag niya. Nakita niya, bagong lutong sinigang ni Sister Janet. Sinigang na hipon. Wow! Ngayon, ang tinikman ni Deacon Joe, wow! Sa isip niya, sobrang sarap. Sa panlasa niya, sobrang sarap. Oh, ang buong pagkatao niya ay sarap na sarap doon sa sinigang. Pero hindi niya sinabi kay Sister Janet. Tingin niyo po ba na kompleto yung kagalakan na meron si Deacon Joe? Parang hindi po, no? Pag meron po tayo na experience na talagang pagpapala, blessing sa Lord po, talagang maisasabi, tsaka po lang talagang makukumpleto yung kagalakan pag iyon ang nasabi. Halimbawa, kayo po ay may lakad ng iyong asawa, lumabas siya mula sa inyo pong damitan, siya po ay napakaganda ng bihis. Makukumpleto yung kumbaga experience no po, ng inyong pong relasyon sa ang ganda mo naman ngayon, ha? When you experience, makukumpleto yung kagalakan, yung kasayahan po sa ating puso. And when we receive something from the Lord, when we receive His salvation, when we experience His goodness, kung gaano siya napakabuti, kung gaano siya naging tapat, kung paano siya nagpo-provide, kung paano kanya binibigyan ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan dito sa mundo. Pag hindi mo in-express ng thank you, Lord, kulang. Kulang. Nasusundan mo ba ako? Nasusundan po ba ako? And I know I have mentioned this our previous preaching and magpapaalala po sa atin ngayong Kapaskuhan na sa atin pong pag-aawit ng mga kanta para po sa ating Panginoon. It is for us to have the wholeness, the ma-fulfill yung ating joy. O hindi sa mga bagay dito sa mundo, walang iba kundi sa ating Panginoon. Kasi alam po natin, si Lord ang lumikha sa atin. Amen? Si Lord ang pinaka-nakakakilala sa atin. At pag tayo ay nagbigay ng papuri sa Kanya, alam niya na yun yung pinaka-magkukumpleto ng kagalakan natin. Pwede po ba natin sabihin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Si Lord, ang puso. Tayo pong lahat ay nandito, yung atin pong buhay, yung atin pong kalakasan. Tayo po ay nakakahinga, tayo po ay nakikita po natin ating mga mahal sa buhay. Walang iba kundi sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay mas makikita po natin yung in practice, yung ito pong example na ito ng atin pong pag-awit sa Panginoon. Basahin po natin sa Acts chapter 16, verse 25 to 26. Ayan po, ito po ay story ni Paul and Silas. And most probably ay familiar na po dito. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at ano daw po? Umaawit ng himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Hindi po sila nangangaroling yan, ha? Hindi po sila nangangaroling. Okay po? Ano po ang nangyari sa kanila? Sila po ay inakusahan ng mali. Sila po ay sinumbong sa otoridad. Sila po ay inakusahan ng hindi tama. At ang ginawa po sa kanila ay binugbog. Sila po ay hinagupit. Sila po ay kinadena. Yan po yung kanilang naranasan. Ito pong pangyayari po ito, sila po ay
nakakulong. Sila po ay nakakadena. Sila po ay bubog sarado. Sila po ay puro kasi. But, ano yung naging expression? Ano po yung ginawa ni Paul at ni Silas? Pwede po pakibalik po muli? Yan. Nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. Pag tayo po ba ay dumaan sa matinding pagsubok, sa matinding problema, mga alalahanin, sobra tayo nag-overthink, grabe na yung anxiety natin, grabe na yung atake sa lahat ng paligid, sa lahat ng angulo, lahat ng sulok, talagang parang pinuput down tayo. Can you still sing praises to the Lord? Kaya mo pa rin bang magpuri sa Kanya? Kaya mo pa rin ba na makita ang ating Panginoon sa kapila ng lahat ng iyong pinagdadaanan? Paul and Silas, nakita po nila. Ano po ang nangyari? Ano po sa kanila pong pagkakakulong? Verse 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng mga bilanggo. Biglang nabuksan ang mga at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Yung iba po kumakanta, pag kumakanta, huwag kakakanta kasi baka umulan. Yun nga po, ibabanggitin ko nga po sana kanya, for the longest time, hindi po ako nakapag-worship lead talaga, and na-miss ko rin po sobra. Pasensya niyo na po yung boss. Nagpa-practice po kanina, umulan. Naka po, pasensya na po. Ayan po. Medyo hindi na po pala ano yung aking ano po, no, yung boss. Pero, ano po nangyari? Sila po lahat sila, ito po ay, lumindol. Ang atin po palang pag-awit sa Panginoon, we would say nakakapagpalaya. Pwede po ba natin sabihin, nakakapagpalaya? You're going through perhaps the darkest moment, or just hindi naman darkest, pero just going through a dark phase ng iyong pong araw. Just to free your mind. Worship the Lord. Umawit ka ng papuri sa Lord. Naalala ko pong bumiyahe po kami ng college papunta po sa Manila, sa TUP Manila. At pinili ko pong humiwalay, adventure time daw ang tapos pagbaba ng LRT sa Baclaran, naligaw ako. Ang dami palang stall doon. Nung pumunta po kasi akala ko kaya ko makakauwi. Nakakaligaw po pala. First time ko po sa Baclaran. Alam niyo po habang naglalakad po ako hindi ko po alam kung nasaan yung dulo. Parang hindi ko po matanaw. Talagang pag inano ko po, puro tindahan. Wala. Hanggang dulo, puro tindahan. Kumakanta po ako ng God is good all the time. Umiiyak po ako. And it was a very, hindi po sobrang wise na gawin. But despite ng atin po mga pinagdadaanan, perhaps consequences or mga po natin sa buhay, we can just remind ourselves na yung aking isip, hindi kailangang magpakulong sa kalungkutan. Hindi kailangang mag-overthink ng mga bagay-bagay, ng mga bagay bukas, bagay para mamaya. And just praise the Lord at ipagkatiwala sa Kanya. Kaya mo bang ipagkatiwala sa Lord? Kaya mo pa rin ba siyang purihin sa kabila ng lahat? Ngayon po mga kapatid, makita po natin na even po pala ang ating Panginoong Jesus ay kumanta. Umawit po ng himno. Dito na po ako perhaps magtatapos sa verse na ito. So Matthew 26 verse 30. Ito po ay yung Last Supper ng ating Panginoon. So when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. So this is pertaining to our Lord Jesus and the disciples. And this was the moment before
prayer in Gethsemane where our Lord Jesus went, nagpawis po siya ng dugo. Before siya po ay traidorin, before siya po ay ipako sa cross, before po siya hagupitin, He was singing hymns with the disciple. And sa Passover tradition, ang inaawit daw po nila ay Psalms 113 to 18. But we will just read Psalms 113. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoong Diyos. Psalms 113, as sung by the Lord before going through the cross. Praise the Lord. Praise the Lord, you His servants. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. The Lord is exalted over all the nations, His glory above the heavens. Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high, who stoops down to look on the heavens and the earth? He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits them with princes and the princes of His people. He settles the childless woman in her home as a happy mother of children. Praise the Lord. Wow. Even our Lord Jesus, we're singing hymns, praises to the Lord. And music always has this connection. Connection to the heavenly realms. Sa atin pong pag-aawitan, sa atin pong Panginoon, again, tayo po ay na-fulfill. Huwag po nating hayaan na bitin yung kagalakan. Iawit mo sa Panginoon. Kung meron kang joy na dinadala, huwag mong ibuhos dito sa mundo. Ibuhos mo sa Panginoon yung kagalakan na meron ka. And last verse we just have to read. Is anyone among you suffering? Let him pray. But we will focus on this. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Bakit po ulit tayo aawit ng papuri sa Panginoon? It is the best. Alam ng Panginoon, kilalang tayo ni Lord. That for us to be fully joyful to the Lord. I-express mo yung pasasalamat. I-express mo yung pagdakila sa Panginoon. At sa atin pong pagtataas sa Kanyang pangalan, sa pamamagitan ng ating pong pagkanta, pag-awit sa Kanyang pangalan, fulfill po ang ating puso. And again, before we even sing a carol, a song for Christmas, better po mga kapatid, na doon po tayo sa original, back to the original, back to the angels, and they were singing for the Lord. Amen po ba yung mga kapatid? Amen. Palakpakan tayo natin Panginoon Diyos. And the challenge for us, sa atin pong lahat, every night daw po ay meron po tayo magiging task. Meron po tayo magiging assignment. For our letter C, for Carol, we are encouraging ang lahat. If you would just have the time or moment, or ma-convince siguro yung term, or we would say encourage na lang, to sing a song of a Christmas carol to the Lord with our family. So, for our first night, our encouragement for this message, invite po natin yung family po natin na makakanta ng papuring awitan para sa ating Panginoon. Kaya po ba yan? Kaya po ba yan? Oh, when we sing with our family to the Lord, mas grabe yung kagalakan, mas grabe yung fulfillment, mas grabe yung wholeness. Papuri sa Panginoon. Tinanya ko po ang lahat na tayo po minsan pa na manalangin. Tayo po ay dumako sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah.
Aming Diyos na malakina at makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Maraming salamat po sa iyong mensahe. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala po sa amin, Panginoon, na kung ano yung pinaka-magkukumpleto ng amin pong kagalakan. Wala na pong iba, kundi maibalik sa iyo yung aming pong pasasalamat, maibalik sa iyo yung aming pong magpupuri, maibulalas na aming mga bibig, na aming mga labi, Panginoon, yung kagalakan buhat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Hindi po namin nahahayaan yung aming sarili na magpigil, Panginoon. Even sa aming pong mga mahal sa buhay, Panginoon. Hindi po kami mamahiya na mag-express na amin pong pagmamahal, Panginoon. Nais po namin itong makompleto. Nais po namin ito nilang marinig, Panginoon. At lalong-lalo na sa iyo, Ama, na sa araw-araw, bawat minuto, bawat segundo na aming buhay, kami ay magpapasalamat sa iyo. Kami man, Lord God, ay dumaan sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga bagay na nagpapa-overthink sa amin, nagbibigay sa amin ng anxiety. Lord, aalisin na namin yun, Lord God, at kami magfo-focus sa iyo. Lord, kami ay awit ng pagpupuri sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin naman na ayaw mo kaming masadlak, Panginoon, sa kalungkutan. Ayaw po kami, Lord God, na mag-stay, Panginoon, sa pagkakadapa, Panginoon. Unahin po namin, Lord God, yung aming isip, yung aming puso, na tumingin sa iyo, Panginoon. To sing a carol for, just like the angels, Panginoon. As the shepherds witnessed, how glorious, how holy, how beautiful the scenery, Panginoon. Angels, words of angels singing for you. They were giving glory to your name. They know, the angels know that because of you, Lord, yung kapayapaan na ang hirap hanapin dito sa mundo, Panginoon, ay may pagkakaloob na dahil sa iyo, aming Panginoong Jesus. Ama, sa oras na ito, sa ating po mga kapatid, sa ating po mga bisita, kayo po ang nakakakita ng kanila po mga dinadala. Kayo po ang nakakita ng kanila po mga buwan-buwan sa kanila pong isipan. Lord, I pray in Jesus' name. In Jesus' name. Ikaw ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, yung mga agam-agam, Panginoon. Bigyan niyo po, palitan niyo po ito, Lord, ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Na sila ay sasamahan mo, Panginoon. Na sila, Lord, ay palalakasin mo, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Ama, na sa oras na ito ay sila ay magtitiwala sa iyo. Sila ay aawit ng pagpupuri sa iyo. Sa kabila, Lord God, na kanila mong pinagdadaanan, Lord God, they will see, Lord God, how big you are, how good you are, how faithful you are, Lord Jesus. Your presence really upon this place. Kayo po ang siyang patuloy na maghari sa aming pong buhay, Ama. Kayo po ang aming maitaas. Ang aming pong mga pag-aawitan ay sa iyo. Ang aming mga labi ay sa iyo. Ang aming pong paghinga ay sa iyo. Ang aming pong boses ay sa iyo. Nararapat lamang ng aming pag-aawitan ay para sa iyo lamang, aming Diyos. Maraming salamat po, Ama, minsan pa sa iyong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Puri po sa Panginoon. Dito na ating kapal-palto kung gusto natin kumilan. Ulitin na po natin ang napakagulit na ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Napakagulit ng Panginoon. Hallelujah! Wow! Praise the Lord. At sa atin pong pagkatapos, yanyakan po ang lahat. It was told na medyo special number daw po, but I'd love for us to rise sa atin pong pag-aawitan. Tayo po tayo sa pag-aawitan. Natin po pangwakas na awitin ngayong gabi. Atin pong alalahanin yung pasasalamat. Alala po natin nawa na ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
din pong pagsasalu-saluhan sa amin pong fellowship, Panginoon. Ikaw po ang aming maranasan, Panginoon, at maranasan po namin yung pag-ibig ng kapatiran, Panginoon. Maraming salamat po, maminsan pa, at maraming salamat po sa mga susunod din po mga gabi, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, at ikaw, Lord, ang siyang maitaas sa lahat ng ito. Muli, Ama, sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba. Wala po kami ibang pasasalamatan kundi ikaw lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Matibang lang matabi. Congratulations! Nakaisang gabi ka niya. Puri po sa Lord. Maaari lamang po tayo mag-stay for my accounting salo-salo lamang po. Ay! Okay lang daw po picture tayo for the first night. Dito na lang daw po yung angular para kita po tayo lahat. Hindi na po tayo tatayo.
Bigay mo sa akin yung sticker mo. Papalis ka lang sa lang. Nasaan na? Ayan. Nabali na. Uy! Kasama mo si mama mo? Nandun po eh. Okay na. Late ka na ba? Okay na, okay na. Importante, mas makabuti. Kumain ka na. Kumain ka naman. Bibidyo. Pwede nyo naman natanggalin sa ano, kung gusto nyo mag-camera. Mas maganda kasi na nakakapunta sa kanya.
Huli-huli ako sa huli ako. Palakasan ng kain at paramihan. Thank you.
Ganda lang siya. Tapos pati yung paalan na yun. Brothers and sisters, Galing ni brother. Galing capture, oh. tomorrow, Galing mo, brother Ernest. Day, 6 p.m. Idol na kita, brother Ernest. Kaya ko backer. Maaari po kayo Idol kita. Idol kita. Hindi po mga kalala. Wag yan. Aabutan din po natin sila ng heart. Ano feeling natin? And God bless po, brothers and sisters. Ingat po kayo sa pag-uwi. God bless po. Ay, vlogger, oh. Matawag sa mukha. Marami magka-focus. Time po, brother. May mga naiilang daw. May mga naiilang daw. Hindi. Tapos sabi sa mukha.